Tunay nga po, O Diyos, na kami po ay narito, Panginoon, sa isang layunin. Panginoon, ang maranasan ka, Panginoon, ang makatagpo ka, ang masilayan, Panginoon, ang iyong kagandahan, ang iyong kalulhatian, Panginoon, sa amin po mga buhay. Pinupuri, sinasamba at dinadakila ka namin, Panginoon. Mga kapatid, gawin po natin panalangin. Ang awiting ito, patuloy po natin itoon ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghala ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Maaari mo bang taas ang iyong kamay, gawin panalangin ko sa ating Panginoon? Oh yes, so God, hallelujah. Dalangin ko'y makita ka, mapagmasdan ang iyong mukha. Hawiin mo ang ulap, nais masilayan, kaluwalhatian mo. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo, pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itatanghal ang ngalan mo,
Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kang nanaisin, ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang, Jesus. Ika'y laging nariyan, kailanman, o Diyos. Sige po mga kapatid, patuloy po natin papurihan ng Diyos sa kanyang katapatan, sa kanyang katapatan sa ating mga pangako na kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hallelujah, praise God. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Dakila ang iyong katapatan. Tapat ka sa iyong mga pangako, hindi ka nagbabago, O Diyos. Napakabuti mo po sa amin pong mga buhay, Ama. Oh yes, oh God, hallelujah. Kailanman, O Diyos, ika'y tapat, hindi nagbabago kailanman, O Diyos. Pag-ibig mo'y wagas, ito'y walang hanggan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Kailanman, O Diyos, kailanman, O Diyos, biyaya mo'y sapat, hindi nagkukulang kailanman, O Diyos. Wala nang papantay, pag-ibig mo'y tunay. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y mananahan. Oh Diyos. Sige kapatid, sa oras na ito, isipin mo ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan mo, na hanggang ngayon ikaw ay naririto sa banal na templo ng Diyos. Katunayan na ikaw ay nagtagumpay sa mga pagsubok na yan, hindi sa ganang sarili mong kalakasan, kundi sa katapatan at pagsama ng Diyos sa iyo. Sabay-sabay po natin awitin, minsan pa. Pangako mo'y di mo iiwan, hindi mo kami pababayaan. Anumang pagsubok ang dumaan,
Yes, Lord God, thank you, Jesus. Anumang pagsubok ang dumaan, ako'y ligtas at sa'yo'y Salamat Diyos. Hallelujah, tunay nga po, O Diyos, na walang sino man ang mawawala at mapapahamak sa amin na iyong mga tinawag at iniligtas, Panginoon. Ano man ang pagsubok na darating, hindi kami kayang pabagsakin, Panginoon. Dahil naniniwala po kami at patuloy po naming nararanasan ang pagsama mo, ang katapatan ng pag-ibig, ang mga pangako mo, Panginoon. Kaya, Ama, kulang ang mga salita, kulang ang mga awitin upang ihayag ang kabutihan, ang kadakilaan at ang pasasalamat namin para sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, nawa sa amin pong nakayanan sa oras na ito na buong puso, buong isip at kaluluwa ka naming sinasambat pinupuri sa pamagitan, O Diyos, ng mga tinig, mga palakpak, mga awit, Panginoon, mga pagsayaw. Ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa iyo dahil ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, Panginoon, at nararapat lamang na sambahin at papurihan. Aba, maraming salamat po sa inyong pangalan. Minsan pa, O Diyos, itinataas po namin ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Okay, good morning po sa inyo lahat. Okay, welcome po sa ating pagsamba muli. Well, patuloy, marami pong bagay sa buhay natin that will never stop. At kailangan itong maraming bagay na ito na hindi umihinto ay minsan nasimulan natin ito ng hindi tama. Kaya ang Diyos He tried his very best na lahat ng yan ay may tama. And continually, ay hindi po siya tumitigil sa layunin niyang yon na lahat ay may tama. Well, ay isang bagay po ang ating muling isi-series this month ay yung tinatawag nating the work of my life. In one way or the other, wala po tayong, hindi natin matatakasan ang isang katotohanan sa ating buhay na tayo ay gumagawa. Ibig sabihin, hindi lamang po yung sa simbahan, kundi ito yung disenyo ng buhay. Lahat ay gumagawa, lahat ay may gagawin, at ang lahat ay meron ng ginawa. Di po ba? At yan ang katotohanan na laging mangyayari sa mga buhay natin. Na meron kang gagawin, hindi ka titigil sa iyong gagawin. At meron sa buhay mo nalilipas na yung mga ginawa. And that will be a continual routine of life na isang araw ay yan po ang susuriin ng Diyos sa kanyang paghukom at paghatol. Lahat ng ating mga ginawa. Regardless kung saan ka man gumawa. Okay? So kaya magandang pag-usapan po yan. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful time, Lord, na binigay mo po sa amin. Na kami po, O Lord, ay minsan pang tatanggap ng iyong mayamang biyaya. At sa pagtanggap namin ito, O Diyos, nais namin sa iyo pong pangalan, ay ibalik lamang ang lahat ng papuri at ang lahat ng pasasalamat. Kapangyarihan ang aming pong kailangan at presensya ng Espiritong Banal na dapat namin taglayin sa umagang ito. Upang ang pagsamba namin ay hindi lang siya ordinary, kundi maging kakaiba. Dahil ito po ay nasasangkapan ng natatanging kakaiba ang presensya ng iyong Espiritong Banal. Kaya Lord, taglayin po namin ang lahat ng ito sa kapurihan ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Well, one day before God, ano mga pagkakaiba ng lahat ng may ginawa? And in fact, sa ating pong talata sa umagang ito, sabi niya, ano man ang gawin niyo,
Gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. And in the verse 25, hindi ko nalagay dyan, anak, kung kaya mo akong habulin, that you can put the verse 25. Yung verse 25 ay may sinabi doon, kadugtong po yan, na ang sabi po niya dyan sa verse 25, well, ng talatang yan, ay may sinabi ang Panginoon na ang sabi po niya, well, if I can get that in verse 25, sabi niya, lahat ng ginawa ng tao ay susulitin at ipagsusulit ng Diyos sa harapan niya ito. Mabuti man ito o masama, ay may ganting laan ang Diyos sa lahat ng iyon. So that's definitely true na sinabi niya doon sa verse 25. Well, ito po ay aklat at sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. At sa panahon yon, ang society na kanilang kinabibilangan ay kaiba sa society sa lipunan ating kinabibilangan. Dahil sila po ay nasa Greco-Roman Empire and society during the time. Ibig sabihin, may isang imperyo na pinapatupad sa kanilang lipunan ang marubdob na paggawa at ang pang-aalipin sa kapwa. Ibig sabihin, ay meron pong tinatawag doon na sila po ay nagmay-ari ng kapwa nila tao, na ang tawag doon ay alipin. So yun po ang kanilang society that time. So hindi katulad ng society natin ngayon dito, malaya, di po ba? So sa ganong kultura, sa ganong imperyo, nasulat ang mga talatang ito. That's why si Apostol San Pablo ay nagsulat siya patungkol sa kalalagayang iyon, na marami kasi sa panahon yun ay mga na-born again na alipin. Ibig sabihin, may mga nakakilala sa Diyos na mga alipin o pag-aari rin ng mga tao sa lupa. And one thing na kung nababasa nyo po yan ay si Onesimo na siyang na-born again, hindi pa siya born again, nag-run away slave po siya. Ibig sabihin, isa siyang alipin na pag-may-ari ni Philemon, kung hindi po ako nagkakamali, pag-aari siya at tumakas. Ngayon sa pagtakas niya ay narinig niya ang mabuting balita at napagharian siya ng Diyos. So sa naganap na yon, si Philemon at si Onesimo ay magkaparehas sa harap ng Diyos. Parehong taong anak ng Diyos. Regardless kung alipin man niya ang kapwa niyang yon at amo niya ang Philemon na yon. So, in that context, makita natin, maraming naboborn again na alipin. Kaya, in-address ito na katotohanan. So, dito itinuro po ni Pablo, may mga ilang bagay na nilinaw ni Pablo. Itinuro, inassert ni Pablo ang pagiging Panginoon ni Kristo sa mga relasyong sa trabaho. Kasi nga, may mga trabahong malaya noon at may mga trabahong alipin. Parang, binigyan niya ngayon ng equal equivalence. Ibig sabihin, pare-pareho yan sa harap ng Diyos. Kung isa kang manggagawang alipin o isa kang malayang manggagawa, ay parehas yan sa harap ng Diyos. Pareho kayong manggagawa. Kaya, sinabi, tinuro ni Pablo ang pagiging Panginoon ni Kristo sa mga relasyon when we come about relationship to work. Sinabi niya sa mga Panginoon at alipin, si Kristo'y Panginoon sa inyong gawain at si Kristo'y Panginoon sa inyong pamamahala sa mga nagtatrabaho para sa inyo. So ibig sabihin, nilahat niya, bagamat kayo'y Panginoon sa lupa, bagamat kayo'y mga alipin sa lupa, meron kayong isang Panginoon na may kaugnayan ang inyong mga ginagawa. At yun ay ang Panginoong Hesus. That's why in Colossians 3:22, sabi niya, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng bagay mga amo nyo rito sa lupa. So hindi po niya tinuro na sila'y maging masuwayin. And in fact, though they were slave, obey them. Be an slave. Hindi niya po sinabing, takasan nyo sila. Hindi niya sinabing, tumakas kayo sa kanila. Hindi. Mabuhay kayong nasa ilalim nila. Sabi niya, mga alipin, sundin ninyo sa lahat ng mga bagay, mga amo nyo rito sa lupa. Hindi lahat
hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. So, sabi ni Pablo there, makikita natin, napakalaking paninindigan sa mga namumuhay sa isang lipunan kung saan ang mga alipin ay may napakakaunting karapatan na igigit sa kanila. Sabi ni Pablo, wala akong pakialam kung anong sinasabi ng lipunan. Dahil ang lipunan noon ay nangaalipin, si Kristo ay Panginoon sa inyong mga relasyon sa trabaho. Ibig sabihin, regardless what kind of situation are you doing or are you in your work, if you are free or if you are slave, pero pareho pa rin dyan ang Panginoon. Sa inyong mga ginagawa, si Jesus pa rin ang Panginoon dyan. So ibig sabihin, may relasyon sa trabaho. Pangalawa, itinuturo ni Pablo na dapat tratuhin ang mga alipin bilang mga tao rin. Oo, sasailalim sila. Parang wala naman pong pinag-iba ngayon. Meron lang konting pag-iiba sa ating lipunan, di ba? Yung marami dito, namamasukan kayo dyan sa warehouse, sa inyong mga lupang kumpanya, sa inyong mga paaralan, kayo mga guro. Wala rin pong pinag-iba yan. May mga tao din hindi nila namamalayan na nangaalipin din. Di po ba? Kahit wala na kayong day off, may mga kumpanyang walang Diyos para sila noon. Pero regardless of this situation, dapat kung may kumpanya ka, kung may warehouse ka, at kung may paaralan ka, alam mo pa rin ang relasyon sa pagtatrabaho in connection sa natatanging Panginoon. Regardless, gaano man kaigpit ang iyong amo. Kailangan isa ka pa ring taong lumulutang ang iyong pagkatao dahil sa paghahari ni Kristo. So itinuro ni Pablo na dapat tratuhin ang mga alipin bilang mga tao rin. Sa Greek-Roman society, ang panahon na ito, nang isulat ni Pablo ang liham na to. Dito ay panahon ng slavery o nagmamayari ang mga alipin. Nabanggit ko na kanina. Ang alipin ay mga mistulang mga bagay na pag-aari lamang. They were considered things na barang pag-aari lang. Parang aso. In fact, ang itinulad ng iba parang baka. Ganun lang. Isa ka lang baka sa isang Panginoon. Ganun ang society nila noon. Sa batas ng Greco-Roman, ang mga alipin ay parang baka lang. Sila'y pag-aari. Wala silang pwedeng isiping banggawin liban sa pinapagawa sa kanila ng amo nila. At wala rin silang karapatan sa harap ng mga korte. Hindi po sila pwedeng umarap sa korte at magdemanda. Wala silang ganon. Kasi isa lang bagay sila. You cannot demand of anything because you are a property. Subalit, merong mga alipin na born again noon, and that is the situation. And as I mentioned, katulad ni Onesimo, na tumakas kay Pilimon tapos na born again siya. Ngunit si Paul ay nagsasalita patungkol sa mga alipin na nag-iisip, nakadarama, nabubuhay, umiinga ng mga Kristiyanong tao. Kaya, napakagaling ng Diyos. Itinayo niya ang isang Pablo to address this situation during that time, at wala rin pagkakaiba sa sitwasyon nyo ngayon. Pag sinabi ng amo mo, pumasok, kahit hindi magsimba, papasok. Diba? Dapat malinaw yan ngayon. Diba? Pag sinabi niyang overtime, ganito. Pag sinabi niyang linggo, outing natin. Linggo, outing nyo. Ganun ba yun? So, same situation. Mas malupit nga lang sa panahon nila. Sa panahon natin, hindi tayo pag-aari. Pero yan na rin ang implementation. Napapasin niyo? Parang kapag pinasusweldo ka, pag-aari ka nila. Pakiramdaman nyo rin yun. Diba? So sa mga liping Kristiyano, ang sabi niya, maging masunurin sa inyong mga Panginoon. Yan ang una. Sa kabila na sila ay hindi mga Kristiyano, pero sabi niya, maging masunurin pa rin kayo. Kasi trabaho pa rin yun eh. It's work. At binibigyan niya sila ng mga tagubilin bilang mga tao. And that is the emphasis of Paul sa kanyang sinulat dito sa Colossians. Pangatlo, itinuturo ni Pablo ang prinsipyo ng tumbasan o yung the principle of reciprocity. Ano po yung reciprocity? Ibig sabihin, may gagawin ako sa iyo, may gagawin ka sa akin. Balikan, tumbasan, ang tawag po doon. So dito papansinin natin, nagtatakda ng isang prinsipyo ng katumbasan. Kayong mga alipin, kung kayo man, sabi niya, ay may ginagawa, dapat itong tumbasan ng inyong mga alipin. At kung ang mga alipin naman ay may pinaglilingkod sa inyo, dapat nyo rin itong tumbasan. Reciprocity, ang tawag po doon. He expects master to reciprocate slaves and slaves
to reciprocate masters. Kaya kapag kayo nakikipagtrabaho, dapat meron yan. I serve my best boss, pero you give the best that I am. Sabi nga, I am worthy. No? I am intended for that best. Dapat ibalik mo rin yun sa akin. Ganyan po yan sa prinsipyo ng trabaho. Bibigyan kita ng mainam, maglilingkod ako ng mainam, tratatuhin mo akong pabalik na mainam. Yan ang sukatin nyo sa mga amo at dapat i-address. So, expect masters to reciprocate slaves and slaves to reciprocate masters. Inaasahan niyang tutumbasan ng mga amo, mga alipin, at ang mga alipin ay tutumbasan ng mga amo. Sa madaling salita, ang mga Panginoon ay dapat na mag-alala tungkol sa mga alipin nila at ang mga alipin ay dapat na alalahanin ng mga pangangailangan ng mga Panginoon nila. And that is reciprocity na tinatawag. Hindi po pwedeng one-sided. So tulad ng ginagawa niya sa mga relasyon sa pamilya, tulad ng ginagawa niya sa mga relasyon sa simbahan, inaasahan niya ang isang prinsipyo ng Christian reciprocity na maghahari sa mga relasyon sa trabaho. Di ba? Kung sa bahay, ang tatay ay naghahanap buhay ng maayos, ang anak magiging masunurin na maayos. Sa trabaho, kung ikaw ay gumagawa ng maayos at mainam, ang amo ay gaganti sa iyo ng sweldong maayos at mainam na pagtrato. So, reciprocity ang tawag dyan. Inaasahan niya na ang mga Kristiyanong employer at empleyado ay mangangalaga sa isa't isa. And that is an equality before the Lord. At maglingkod ng mabuti sa isa't isa. Walang bastusan, walang alipinan, at walang abusuhan. So nang masabi na, tiningnan natin ang tatlong bagay na yan. Makita natin. At meron pa tatlong bagay, that four great principle. Ito po yung ating tututukan when we talk about work. Ngayon, panta tayo. Ibig sabihin, yan po ang relasyon. Sa ayat sa gusto natin, lahat tayo pumapalo dyan. Either one day, ikaw ay isang empleyado or ikaw ay isang employer. Ikaw ay isang manggagawa o ikaw yung isang magpapagawa. Kaya lang, may tatlong prinsipyo na dapat makita natin when we talk about the works of my life. Anong meron sa trabaho ng aking buhay? Regardless, kung ikaw ay alipin, pero dito wala naman yan. O itinuturing kang alipin dyan sa iyong kumpanya. Tinuturing kang alipin dyan sa iyong warehouse. Okay? Or ikaw ay isang malaya, isa kang sole entrepreneur. Big sabihin, isang negosyante at may tauhan. Tatlong bagay. Una, Paul's great principle na binigay niya dito. Dapat ang Kristiyanong manggagawa ay ituring ang paggawa sa Panginoon. Dito marami ang hindi nakakarating sa level na to. Lagi mo lang itinuturing sa Panginoon sa lupa. Pero ang sinabi ni Pablo dito, ituring mo ang iyong ginagawa, ginagawa mo ito sa Panginoon sa langit, hindi sa Panginoon sa lupa. Why? Sabi dyan sa verse, in Colossians 3:23, ano man ang gawin ninyo, ibig sabihin, dapat may ginagawa, di ba? Gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon, hindi po yung Panginoon sa lupa, ang binabanggit niya dyan, the Lord Jesus Christ. Ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So again, the distinctions of the Lord person and the Lord God. Sabi niya dyan, ano man ang gawin nyo. So wala na po ritong minus na ganyan. Ito, wala nang pakialaman Diyos sa akin dito. Kasi trabaho ko to. Wala nang pakialaman Diyos sa akin kasi sa kumpanya ako dito nasasakop. Again, wala pong ganoon. Kung nasa kumpanya ka, kung nasa pangaalipin ka, kung nasa pangangamuan ka, kung ikaw ang amo, sabi niya, ano man ang inyong ginagawa. Kung naman kayo'y nasa bahay, kayong mga nanay, kung kayo'y nasa tatay, nandiyan sa paggawa, kung kayong mga estudyante, nasa eskwelahan, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang gawin. And this is related. Sabi niya, gawin niyong lahat katapatan na parang ang Panginoon, ang Diyos, ang pinaglilingkuran niyo, hindi ang tao. So dito dinadala ni Pablo ang dakilang prinsipyo ng pamamahala ni Kristo na nagdadala ng kalayaan. At sinabi niya na ang kalayaang Kristiyano ay maantong sa atin sa isa lang mga bagay. Ang ano yun? Ang pinalaya o malayang Kristiyano halimbawa ay nagpapatibay sa ating motibo sa paggawa, hindi ito nagpapahina. Ibig sabihin, kapag dapat naging Kristiyano ka, laging nagiging matibay ang iyong tamang motibo sa paggawa,
hindi ito pinanghina. Hindi mo pwedeng gagamitin na Kristiyano ka at sabi nga, magbubulakbol ka at lagi mong i-raise na dapat ganito lang. No! Tayo ay malaya kay Kristo ang sabi nila. Ibig sabihin ba nito, hindi na natin kailangan sundin ang maigpit na mga tuntuning ito mula sa mga Panginoon sa lupa? No. Ang kalayaang ito, hindi natin to pinahihina ang iyong motibo sa pagtatrabaho. It doesn't weaken the motive in works. Ano pang sinabi? Pinataas pa niya. Ituring mo yan sa Panginoon. Well, maraming bagay na paano nga ba'y tinuturing yan? Yung iba kasi di alam gawin yan di ba? Well, di ba pag tinuring ang Panginoon, pag sinabing Panginoon, ituring mong walang absent na amo. Di ba? Yung iba kasi sanay kayo sa mga absent na amo. Kapag absent ang amo, hindi gagawin ng trabaho ng maayos. It weakens. No, hindi siya dapat gano'n. Kaya dapat, kung kayo po ay nagtatrabaho, dapat lumakas at maging maayos ka kasi Kristiyano ka. Dahil ginagawa mo ito, yung trabaho mo para sa Panginoon. Well, nalungkot lang po ako bakit ko po ito related din bago po ako na-preach, may karanasan ako dito. Tuwing ako po yung mag-a-abroad ay nahaharang ako sa immigration. 5 beses, 2009, 2014, I was not hold. But since 2016, 5 times, I was hold out in the immigration and interrogated. Dahil meron akong kapangalan, sikat pala itong pangalang to Roberto Ignacio. Talagang merong kasong mangwiweting, hindi pala yon. Yun ang inayos ko yon dito sa Makabebe. Yung palang Roberto Ignacio, meron pa isang kaso, yun ang nakasubmit sa immigration, doon sa Mandaluyong Korte. So pinuntahan ko ng 2 beses. Kasi sabi nila, sa susunod po, hindi na kayo palalabasin. 5 beses sinabi sa akin yun, pero nakalabas ako. Ayoko na panganin, baka totohanin na nila On Thursday, I will leave the country. Alam nyo, nilakad ko po yun, pumunta ako ng immigration. Then as I follow, sa madalit salita, sa 3 beses kong pagbalik-balik sa Maynila, to really redeem my name, na hindi ako yon. Kasi ang sabi ng immigration, pa-certify nyo po, kumuha kayo ng certification na the Office of Immigration that you are not the same person. Kala mo, ganun lang pala kasimple yun. Hindi naman pala ganun kasimple yun. Dahil pagdating mo sa immigration, papupuntahin ka sa korte kung saan may kaso yung kapangalan mo na yun. At pinapunta ako doon. Makita nyo, pumunta po ako sa, pinagpapasapasahan ako doon sa korte hanggang ma-secured ko po yung certification, maipasa ko sa madalit salita, lahat ng requirements, ay kinomplete ko at isinabmit ko po sa Intramuros sa Office of the Immigration. Then when I submit that, kasi aalis ako sabi niya, may flight na po ba kayo? Doon sa releasing ng resibo ko at saka claim stub. Oo. Sa May 7, I will be leaving for Korea. Pwede po bang pakiprint nyo yung ticket nyo? Buti na lang, may ticket ako sa cellphone. Pinrint ko yung ticket nyo. Ang printing nila doon, sobrang mura. 50 pesos isang page. Di ba? Pero ang difference, nung kami po ay pinrint dahil A4 ang kailangan sa aking visa application sa Korea. Yan ang pagkakaiba. Nang ako'y nasa visa Tuesday, I was there in a Korean embassy. Long bond paper yung aking application. Hindi pala nila tatanggap yun, A4. Pero alam niyo po, sila na nagprint, walang bayad. Yung pagkakaiba? Dito, 50 pesos sa Korean embassy, walang bayad. Sila pa gagawa. Tapos pagdating ko, natapos na po lahat. Baka kasi kayo, ma-apply kayo sa immigration, sa NBI, di ba? Sabi nga, Sir, sabi ko, aalis kasi ako ng May 7 Pwede bang pa-expedite ko yan? Ibig sabihin po ng expedite, pwede ko pang pamadali ang release. Sabi niya, magtanong po kayo dyan sa labas. Alam niyo, sino tinuro ng empleyado ng immigration? Kahit i-bulgar niyo pa ito. Yung mga fixer sa labas. Sabi niya, magtanong po kayo dyan sa mga may ID kunwari at baka matulungan kayo. Nagbayad na ako Kasi kung papatulan niya ako, sige mag-additional po kayo ng 1,000 hanggang 1,500, papatulan ko na. Pagdating namin sa labas, ang presyo nila 4,000.
Tapos na yung papel ko, ipiprint na lang. Ngayon, para pumunta ako sa picture, kailangan gumamit pa ako ng picture para ma-release that day. Ang sabi ng mga picture, sige, sa loob pa lamang po, mahal na kasi. Sabi mo. So, ibig sabihin, nandun sa loob ng mga trabahador, ang mga nanghuhutot. Ang tawag dyan, mga manggagawa. Could you imagine kung di mabago yan? Ang dami pa namin, kala ko simpleng papel lang yun sa immigration. Walang sinabi pala yung LTO, Brother Boyet, sa paglalakad doon. Sa LTO, di ba marami ng tao? Mas marami kami doon sa immigration. At alam niyo po ba, wala namang masyadong pila doon sa aking, kasi madalang-dalang lang yun sa amin, may kaso eh. Wala naman masyadong pila doon. Sabi ko, anytime at that moment, they can print my certification. Kasi wala namang, kung sanang 1,000 kaming nakapila doon. Wala pa nga 5, wala pa nga akong kasabay, may kasabay o 3. Hindi ba pwede nang i-print yun? Kaya pala sinabing May 6, kasi kakausap ako ng picture sa labas. Para may additional akong babayarang 4,000. Mga anak ng Diyos, hindi po ganyang pagtatrabaho ang tinuturo sa atin ng Diyos. Ang kalayaan bilang Kristiyano ay hindi nito pinahihina ang iyong motibo sa pagtatrabaho. Kaya nga po, pinalaya ka ni Kristo upang gumawa ka ng mas epektibo at mahusay na trabaho. Amen po ba? Pinalaya ka upang ibigay ang iyong sarili sa iyong mga gawain at gawin mo ito bilang sa Panginoon ginagawa. Kaya hindi ako pwede magtrabaho sa immigration. Kasi bakit? Pwede siguro yung hindi ako tatanggap. Di ba? Biruin mo, mag-a-add ako ng 4,000. Well, Christian liberty strengthens. It doesn't weaken our motive for work. Pag Kristiyano ka, dapat pinapalakas niya yung motibo mo para magtrabaho ng maayos. Amen po ba? That's why Paul can say in this case, slaves, obey your Lord. Malaya ka kay Kristo, kaya't gawin mo ang iyong gawain ng mas mahusay kaysa iba. Mga slave po yun. Hindi niya sinabing takasan nyo sila. Gawin nyo ng mas maganda yung trabaho mo. Dahil bakit? Pinalaya ka ni Kristo. And that's why in verse 22 sabi niya, mga alipin, sundin ninyo lahat ng bagay ang mga amo nyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ako po mataas talaga yung pride ko pag Kristiyano. Gusto ko talagang ipangalandakan sila. At least born again niya. Di ba? Hindi yan magsisinungal, hindi yan, ganun dapat yung level di ba? Well, naranasan po naming makipagtrabaho. Hindi pa ako pastor noon. That's a beauty. Kaya nga dito laging tinuturo, galingan nyo sa trabaho nyo. Di ba lagi nyo naririnig yan sa akin sa mentoring? Galingan nyo sa amo nyo. Dahil naranasan namin, ginalingan namin ang trabaho namin sa mga amo. Kaya kapag kaming humirit sa mga amo namin, hindi sila makano. Kasi bakit? Reciprocity ang tawag doon. Kapag ginalingan mo, gagantihan ka rin ng galing na umento ng amo mo. In verse 23, sabi niya, ano man ang gawin nyo ito ng buong tatapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. I-level up nyo, mga malayang Kristiyano, ang paglilingkod. Diba? Nagpunta kami sa korte sa Makabebe. Doon pa lang sa bungad, sa hall, ang daming doon mga pinapasweldo, nagkukwentuhan lang. Mga marites lang yun. Tingnan mo, sabi ko kay Pastora, tingnan mo, lahat yan pinasusweldo. Lahat yan pinasusweldo, nagkukwentuhan yan. Lahat yan merong plantilla yan sa loob. Pero walang ginagawa. Hindi ganon ang Kristiyano. Amen po ba? Christian liberty frees us from our eye service. Dapat hindi mga eye service ang mga Kristiyanong anak ng Diyos. Bakit? When we say eye service, kapag may nakakakita, maganda trabaho. Kapag hindi at walang nakakakita, hindi maganda trabaho. Kaya ang sabi ni Pablo, gawin ninyo parang sa Panginoon. Kasi bakit? Kailanman Panginoon, hindi nag-a-absent ang kanyang mata sa iyo. Amen po ba? Mga Kristiyano, kapag wala ang amo, todo trabaho. Amen po ba?
And that is the challenge why Paul is saying this. Our work should be done as if it were before the eyes of God. Dapat ang trabaho natin, ginagawa ito na parang ang mata ng Diyos ang tumitingin sa iyo. Yan ang mataas na level ng pagtatrabaho. Hindi ko kailangan tingnan ang ginagawa mo, pero lagi mo lang ituring na ito'y tinitingnan ng Diyos. Kaya lagi kong sinasabi, kailan ba mag-a-absent ang Diyos na nakatingin sa iyo? Diba? Yan ang sabi ni Pablo. It is not simply to be eye service or man-pleasing. You know, the tendency of a person who is underpaid and underappreciated. Alam niyo po ba yung mga taong underpaid, hindi sapat ang sweldo at kulang sa pansin sa paggawa, is to give a minimalist effort for his employer. Minimalist effort. Hindi po ganon. Kung ikaw man ay underpaid or underappreciated sa iyong ginagawa, dapat hindi rin kakapiraso ang effort na iyong ibinibigay sa trabaho. Alam mo, ugali ng isang taong kulang sa sweldo at hindi napupuri ay magbigay ng isang minimalist na pagsisikap para sa kanyang amo. Hindi po ganun. Hanggat ang amo ay nanonood, maaaring magilas at mukhang sila ay nagsusumikap sa paggawa. Ngunit kapag ang amo ay wala na, nagbabawas na ng effort, pagsusumikap sa paggawa. Hindi yan sa Panginoon. Ang sabi niya, don't work that way. Magtrabaho na parang palagi mong nalalaman ng mata ng Panginoon ay nasa iyo, magtrabaho ayon sa katotohanan ito. Meron bang trabaho ngayon ang mapapabayaan? Meron bang malayang Kristiyano na magpapabaya sa kanyang trabaho? Kung ganyan ang iyong paniniwala, that the eyes of the Lord, hindi siya kailanman mag-a-absent. Di ko alam kung sa Tagalog ay salita pa rin yun. Uso dati dito yung, ako po bata pa lang nakipagtanim na. Kinakantsawan yun kapag nagtatanim, may tatayo, tapos matagal sila magkukwentuhan. O kaya yung gagapas, tatayo, tapos matagal sila magkukwentuhan. Lagom po yun sa grupo. Ang tawag ng ibang kasama doon, mapagbarat. Alam niyo yung mapagbarat? Sa amin sa pagtatanim, kapag barat na kayo na. Ibig sabihin nun, umuubos ka ng oras na hindi nagtatrabaho. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ganyan ang Kristiyano. Hindi ka umuubos ng oras na hindi nagtatrabaho. I still remember, nung naglalatero tayo, Brother Boy, di ba? May mga arawan, ayan si Brother Boy, nandito rin. May mga arawan, kapag pakyaw, may mga trabahong, Brother Boy, kaya nating tapusin ito ng mga 2-3 oras. Pero may mga arawan, tatapusin nila yon ng 3 araw. Totoo po yun. Tayo, hindi tayo nasanay doon. Sabi pa ng iba, ba't mo tinapos agad? Wala ka nang gagawin mamaya. Grabe, no? Ang malayayang Kristiyano, hindi po siya ganon. Magtrabaho na palagi mong nalalaman ng mga mata ng Panginoon ay nasa iyo at magtrabaho yun sa katotohanan ito. Your work not for eye service, not for man-pleasing, but your work as unto the Lord. Kailan ka magpapabaya sa paggawa? Dahil si Kristo ay Panginoon ng iyong gawain at anuman ang iyong gawain, nais niyang ipakita mo ang pagiging Panginoon ni Kristo bilang at abang ikaw ay gumagawa nito. Mayroon kang bokasyon, mayroon kang isang tawag mula sa Diyos at ito ay may dignidad. At ang dignidad na yun ay nasa level sana ng Diyos. Kaya, kung ako talaga ay may kumpanyang malaki, mag-hard ako ng mga Kristiyano. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ng kagaya mo. Yeah. You work very hard. You work it efficiently. Walang barat-barat. Di ba? Walang bilang-bilang na oras. Just give my works. And I'll do that work. Kung matapos yan ng 4 na oras, tatapusin ng 4 na oras. Alam niyo po, nabubuhay po tayo ngayon sa panahon kung saan ang ilang mga propesyon ay pinararangalan kaysa sa iba. Ngunit kung gagawin mo ang iyong ginagawa para sa kalwalhatian ng Diyos, ito man ay walang hanggang alaga sa kanyang paningin.
Meron mga ngayon, mas pansinin yung trabaho, merong mga hindi pansinin. Pero lagi nating paniwalaan, siya ay may pakialam kung paano ka gumagawa at siya ay may pakialam kung paano mo natratuhin ang mga taong kasama mo at kung para kanino ka gumagawa. Kaya nakikita natin ang prinsipyong ito. Dapat gawin ng mga Kristiyano ang lahat ng iyong gawain na para bang ginagawa natin ito para sa Panginoon. Kung tindero ka, magtindero ka na parang ang amo ay si Lord. Hindi yung kuripot mong amo. Kasi kapag nagbabase ka sa kuripot mong amo, baka kung lagyan mo ng asukal, lalagyan mo ng asin. Di ba? Kasi bakit? Gusto mong gumanti sa among hindi marunong. Well, that is the level. Mga anak ng Diyos, kung magtrabaho tayo, level up po tayo. Sabihin nyo nga po, level up. Sa mata ng Panginoon, hindi sa mata ng tao. Amen po ba? Pangalawa, dapat ang Kristiyanong manggagawa ay buong puso ang paggawa. Sinabi po yan sa verse 23. Ano man ang iyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ano pong ibig sabihin ng buong puso? Well, this is the second principle that Paul sets down in this. Christian should do our work from the heart. Meron kasing tinatawag na half-hearted work. Meron po noon. At meron din naman kasing work without heart. Alam niyo po ba yun? Kaya pakatsasatin niyo po ang inyong ginagawa ngayon. Not just on the church. Maski yung existing niyo pong trabaho. Driver. No, yan. Uso kayo ngayon dyan sa warehouse, di ba? Saan pa? Sa kumpanya, sa school, teacher ka. Well, ang tawag niyan ng work from the heart ay work from the soul. Give yourself in your work. Bakit? Tandaan mo yung unang point. Kasi sa Panginoon yan. Amen po ba? Then, pangatlo, enjoy your work. Lahat ng nag-i-enjoy sa trabaho, say amen. Yan na po yung pinakamahirap na sukatan. Kapag meron kang trabaho, hindi mo na-enjoy. Throw yourself into this work that the Lord has given to you. He is waging war against half-hearted service. And is that not the tendency of those who are either slaves or again underappreciated or underpaid? Remember, lalanin po natin that all work is a result of the Lord's calling. Not just the ministry, not just the missionary work, but if God's calls you to be a salesman, be the best salesman that you can be. Tagalogin ko po. Tandaan natin ang lahat ng gawain ay resulta ng pagtawag ng Panginoon. Hindi lamang sa ministeryo, hindi lamang sa gawaing misyonero, ngunit kung tinawag ka ng Diyos na maging isang tindero, gawin mo ang magiging pinakamahusay na tindero hanggat kaya mo. Lahat ng tindero, say amen. Please, konti, nandiyan kayo. Yeah? Yan po ang tinatawag nating paggawa ng buong puso. At kung tinawag ka ng Diyos na maging isang tagapagawa ng isang bagay o isang tagapagbigay ng mga serbisyo o isang professional na dapat mong hanapin ang karunungan at patnubay ng Panginoon upang magawa mo ang anumang ginagawa mo ng buong puso. Give your best. Work. Nakakalungkot ko kapag nakatagpo ka ng mga kaibigan na ayaw o galit sa kanilang ginagawa. Ito na yung pinakamalungkot na buhay. Yung may trabaho ka, galit ka sa trabaho mo. Magpalit ka. Yan lang pwede mong gawin. Magpag-guide ka sa Diyos at hanapin mo ang kapalit nito para sa iyo. Di ba? Paano mo magagawang mabuti ang yung kinayayamutan o inaayaw ang trabaho habang ginagawa mo ito? How can you do that? Effectively. Ang isang trabahong ayaw mo at kinayayamutan mo. How can you possibly do well that which you hate while you are doing it? Ang gusto ng Diyos, buong puso gumagawa o buong pusong manggagawa dahil pride yun ng Diyos. Lahat ng pride dito ng Diyos, say amen. Di ba napakaganda? Magtrabaho ka ng maganda dahil ang Diyos ay mapupurian siya ng sigurado dahil sa iyo. Kaya that is the work. Give your best.
buong puso. Magagawa lamang yan ng mga manggagawa kung doon sa number 1 ay tumatama ka. Ginagawa mo ito parang sa Panginoon mo ginagawa. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos para doon. At pangatlo, dapat ang Kristiyanong manggagawa ay alam niya na laging may gantimpala ang buong pusong paggawa. Well, regardless po, kung kayo nasa kumpanya, kung kayo nasa paaralan, kung kayo nasa inyong sariling pagawaan, no? Kung kayo nasa inyong sariling tindahan, laging tatandaan at huwag kalilimutan, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng gantimpala. Amen po ba? Dahil ang sabi ng Biblia, hindi ko nalagay dyan na, kung manapi. No? Sabi sa Galatians, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, tiyak kayo aani sa inyong mga ginawa. Sino naniniyak? Hindi po ako. Ang Diyos ang kayang gumawa noon at maniyak. Paul said, iangat mo ang uri ng iyong paggawa. Laging mababa ang uri ng paglilingkod kapag hindi siya nakakarating sa level na to. Ang alin? Yung level na sa Panginoon mo ginagawa. Sabi niya, ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang... Kaya dapat ang mga anak ng Diyos hindi sa level ng tao ang pagtatrabaho. Nasa level ng pagmamasid ng Diyos. Amen po ba? Siguradong mabuti kang manggagawa. Na parang sabi niya, ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Kaya mga kapatid, let me say this. Hanggat hindi mo magawang ituring na paglilingkod sa Diyos ang iyong ginagawa, hindi siya magiging pusong paggawa at wala siyang magiging gantimpala. Because what? Ang gagantihan lang ng Diyos, those works addressed to Him. Sa mundo po ng mga Romano, ang mga lipin ay malinaw na hindi ginagantimpalaan ng malaking kabayaran para sa kanilang mga pagpapagal. That's why, ganyan po ang pananalita ni Pablo. Sabi niya, ganyan ang pananalita niyo. Kasi bakit? Alipin ka man, malaya o amo, isang araw, lahat kayo ay susukatin ng Diyos. So, nilagyan niya po ng commonality, equal equivalence yung mga tao sa paggawa. Maaring dito sa lupa, hindi ka binabayaran, pero pagdating sa langit, ikaw ay gagantimpalaan. Mayroon silang pagkain ng mga alipin, tiran at iba pang pangunahing paraan ng pangangalaga, ngunit hindi sila binabayaran para sa kanilang mga trabaho. And Paul is saying to these slaves, you will be rewarded. Kapag ginawa nyo ng tama, mabuti ang iyong mga trabaho sa iyong Panginoon. Furthermore, he adds this praise, you will be rewarded with the inheritance. Sabi niya, kayo ay gagantimpalaang pamana ng Diyos. Pamana dahil sila po'y walang pag-ari. And that's why Paul is talking that way. So ngayon ay tiyak na napaka-special yon sa pandinig ng mga liping iyon. Special yon. Dahil sa ilalim ng batas ng Greco-Romano ay walang sino mga alipin na maaaring magmana. At sinasabi ni Pablo, gagantimpalaan kayo ng iyong mana. Bakit? Dahil naglilingkod ka sa Panginoon na nasa langit at hindi siya magkukulang na ibibigay sa iyo ng iyong mana. Kahit na ang mga tao ay hindi ganun ang ginagawa sa iyo. So, madalas po mga kapatid ang iniisip ang katarungan ng paghatol ng Diyos. Isipin po natin lagi ito. In Colossians 3:25, this is what the verse that I'm asking a while ago. Ang sabi po ng Diyos, ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan. Saan mo sinabing hindi na pwede yung kasalanan, di ba? Ayon sa kasalanan niya. Pero dahil ang Diyos ay walang pinapaboran, ibig sabihin, sa kabaligtaran, ang sino mang gumagawa ng mabuti ay tiyak na gagantimpalaan. Ipinadadala niya ang salitang yon ng babala.
ang gumagawa ng masama ay gagantihan. Ang tawag po doon ay retributive justice, kung saan kanyang pinaparusahan ang mga masasama. Ngunit sa Biblia po, parehong itinuturo ng Biblia ang katotohanan na gagantimpalaan ng Diyos ang kabutihan ng kanyang mga anak. Alam niyo po ba yon? In 2 Corinthians, this is the last verse. Pakatandaan po natin ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Paul was speaking then to the Christians sa mga Korinto. Tatanggapin ng bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka dyan. Sabi mo uli, siguradong sigurado, kasama ka dyan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Dugtungan natin. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya siguradong mo, kasama ka diyan. So anong dapat mong gawin? Dahil kasama tayong lahat dyan. Una, dapat ang Kristiyanong manggagawa ay turing ang paggawa na parang sa Panginoon. Pangalawa, dapat ang Kristiyanong manggagawa ay buong puso ang paggawa. Pangatlo, dapat ang Kristiyanong manggagawa ay alam niya na laging may gantimpala ang buong pusong paggawa. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Sige, tayo pong lahat ay yumuko. Mga kapatid, sigurado po tayong mabubuhay sa mundong ito na may ginagawa. Para po hindi masayang ang buhay natin at mga ginagawa, gawin po natin ito ng tama.
At ang tamang paggawa ay una, gawin mo ito kahit anuman ito, kahit saan. Anumang uri ito. Sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, gawin mo ito na parang sa Diyos mo ginagawa. Gawin mo ito ng buong puso. At lagi mong isipin sa iyong paggawa, isang araw ay meron lagi itong laan na gantimpala. Ama naming Diyos, muli isang katotohanan na nanggaling sa iyo, Lord, upang umayos ang aming mga pamumuhay. Dahil lahat naman kami, O Diyos, starting from Monday to Sunday, kami po'y mga taong iyong nilikha para gumawa. Tulungan mo kami na sa liwanag ng katotohanan ito, Lord, matutuhan namin na ang paggawa namin ay nasa level ng iyong mga mata, nasa level ng iyong pagmamasid, nasa level ng iyong paghatol, O Diyos. Wala po sa level ng mata ng tao na minsan o madalas ay absent. Pero nasa level ng mata ng Diyos na kailanman ay hindi mag-a-absent. Sa ganitong paniniwala, lagi naming gagawin ng maayos ang aming mga trabaho o paggawa. At tulungan mo po kami, O Diyos, underpaid man, underappreciated man, marahil kami sa aming mga ginagawa. Underpaid kami ng tao, underappreciated kami ng mga tao. Pero kailanman hindi nag-a-absent ang iyong pag-appreciate sa mabuti naming paggawa. At tiyak na ito ay may nakalaan na gantimpala. Kaya O Diyos, marami pong salamat. Tulungan mo kami sa pamagitan ng Espiritong Banal na mabuhay kami sa katotohanan nito. Katotohanan na kailanman hindi ito pasisinungalingan at hindi papaguhin. Isang katotohanan mananatili habang kami nabubuhay, and beyond our lives, Lord, mananatili pa rin itong katotohanan. Kaya O Diyos, kami po'y manggagawa para sa kapurihan ng iyong pangalan. Kami po'y manggagawa ng buong puso at kami manggagawa na iyo pong gagantimpalaan. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po. Good morning po. Morning. Nakikita niyo po yung 3 box dito. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay dadako sa bahagi ng ating pagsamba, no? Kanina po tinitignan ko yung 3 box dito, no? Bakit 3 pa? Alam niyo po ba, ito po'y ginagawa natin, no? Dahil sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po dahil sinabi ni pastor, hindi dahil sa sinabi ng inyong life group leader, no? Para gawin ito. Ito po'y ginagawa natin para sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po aming Diyos sa umaga pong ito. Una, narito po kami. Dinako niyo po kami dito, ang buhay na ito, upang sa iyo'y sumamba. Kaya naman po, Panginoon, salamat po sa iyong mensahe, sa iyong umagang ito, O Diyos, upang kami patuloy, O Diyos, lumago, tumaas ang aming pananampalataya sa iyo. Kaya narito rin po kami, Panginoon, upang ang iyong mga biyaya na iyong ipinagkakaloob mo sa amin, O Diyos, nawa po ay mailatag po namin at maisagawa, Panginoon, ang mga biyayang ito upang, Panginoon, sa darating na panahon, alam po namin ay pagsusulit po namin ang lahat po ng aming ginagawa sa mundong ito. Kaya patuloy, Panginoon, O Diyos, kami po, Panginoon, ay nakakagawa at gagawa pa, Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay na ito upang, O Diyos, na ang aming layunin, Panginoon, na patuloy kilalanin ng iyong kabutihan at patuloy ang iyong ministeryo, Panginoon, ay lumawak pa, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos, sa oras na ito,
Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng pusong mapagbigay, Panginoon. Kaya, O God, salamat po sa iyo, salamat po. Ang lahat pong ito, O Diyos, ay binabalik po namin lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen, amen. Come back to good measure, press down, shake it together and run it over again. It will come back to you when you give it to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you when you give it to the Lord. When you give it to the Lord. When you give it to the Lord. Okay, so this is our first Sunday. We're going to take our communion once again. Well, let us all pray. Tayo po'y manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord, sa mga biyaya mong ito, O Diyos. Narito pong muli ang aming pagkakataon na iyong iniutos at binilin sa amin na amin pong gagawin. Kaya narito po naganda kami ng tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan. Pagpalain mo po ito, O Diyos. Naganda rin po kami ng inumin na magsisimbolo ng iyong dugo. Pagpalain mo po ito, O Diyos. Habang aming itong ginagawa, ang esensya nito ay patuloy na mabuhay sa amin. At katulad ng iyong magandang halimbawa ng iyong pag-ibig, ay magawa rin po namin ito sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, again, I really want to thank you. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa sa ating naging anniversary last Sunday. And thank you very much doon sa mga nanalo ay congratulations sa inyo. Bagay, lahat naman nanalo, hindi lang pare-parehas. Diba? At least yung may nag-practice para sa pangapat, nanalo ng pangapat. Yung nag-practice para pangatlo, nanalo kayo ng pangatlo. Yung nag-practice para sa pangalawa, nanalo kayo ng pangalawa. At yung nag-practice para manghuna at mag-champion, nag-practice kayo para mag-champion. Best Actor, Ryan Malyari. Best Actress, asa si Rihanna. Grabe yung mga pampapagis nyo kay Rihanna. But anyways, masaya po tayong lahat. That's all for the glory of the Lord. And of course, ayan, gumaganda na po yung sound system natin. Dito po, lahat na nag-pledge. Wag po kayo mag-alala, 3 taon yan. Kasama po itong carpet na to. Sa inyo po mga pinleds, ito po yun, na-enjoy natin ngayon. We're having this carpet today. At siguro mayroon pang mga ilang project that will cover up na talagang mako-cover doon po sa ating pinleds na monthly. Kaya thank you very much for being there and supporting the ministry of the Lord. Sabi nga na mensahe ngayon, huwag kayong mag-alala. Lahat namang ginagawa ay walang absent ang Diyos. Hindi po nag-absent ang Diyos. Lagi nating isipin niya. Balik po tayo sa ating mga life group of course. Balik po tayo sa ating mga mentoring. Okay, yung mga magbo-blowout sa mga premyo nyo, magsama naman kayo? Hindi. Anong oras? Okay? Yung mga mag-swimming, baka umulan na, mag-swimming na kayo. Di po, enjoy your family during vacation. Just do yours. Maganda pong gawin yan. Mag-ingat lang kayo sa mga sasakyan, no? Umiwas kayo sa bus. Na natutulog ang driver. But anyways, it's all under the control of God. Okay? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hold your drinks and bread.
Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin po natin at alalahanin ng Panginoon. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Inumin po natin, alalahanin ng Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo po'y manalangin. Once again, Heavenly Father, we thank you, Lord. Maraming pong salamat. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong salita. Salamat din po sa mga kapatid naming nakarating upang sumamba. Taglayin namin ang iyong mayamang biyaya at pagpapala. Sa Ama, nalubusan at daksakdal ang kanyang pag-ibig sa atin. Manatili tayong gumagawa para sa Kanya. Manatili tayong gumagawa ng buong puso at manatili tayong nag-iisip sa ating paggawa, may ilalaan siyang gantimpala. Kasama ng kanyang buktong na anak na mayaman ng biyaya sa atin at sa patuloy na pagkikipisa ng Espiritong Banal, taglayin natin ang mabuting paggawa. Kay payapaan, kagalakan at pag-ibig ay sumating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, tayo po muna ay saglit na makakapanood. A quick recap of what we had last Sunday. Hanapin niyo po yung inyong mga muka.
fans. Hindi pa champion yan, ha? Ito po yata yung best actor. Nauna na po siya nag-swimming. Ayun po yan, no, yung nanununtok. Yung best actor namin. Ayan po, nakulong. Sige po, minsan pa nga po natin palakpakan ng Diyos sa tayo po'y tumayo. Once again, that's the 35 years of His goodness and to many more years pa po para sa atin. Sige po, minsan pa nating awitan ng Diyos. Our time, Lord, salamat po sa minsan pa pagsama sa amin. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-iisa. Ako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, Hatid-ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. God bless everyone! Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi mag-isa. ako mo sa'kin, Hindi ako iiwan.
sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa.